So, ayan. So, ito po mga idol kabaga, yung vinyl na kinakabit namin dito. Ayan. So, ang ganda po, oh. 0 na lang ang kulang. So, ito po mga idol kabaga, mayroon po akong bibigay na tips para sa inyo. Imbes po kung taximet ang gamitin nyo, ito po, gumamit po kayo ng ganito, oh. So, ito po, ibubuhos nyo na lang sa flooring, tapos kakayurin nyo ng palita. Mayroong, yan, may mga ngipin-ngipin na ganyan. Para magbigay tayo ng konting tips sa mga idol natin na gusto maglagay ng vinyl. Kasi mas maganda po gumamit na lang kayo nitong adhesive na yan, oh. Kulay puti na yan. Ito po yun, oh, mga idol, oh. Ayan, oh. Ito po yung ginagamit na pangkayod, ayan, oh. Kasi kasama na po ito pagka binili nyo. Ito, ayan, oh. Water-based adhesive. Ito po yun, ito po yun. Nilipat lang dito parang timpay. Kulay puti na yan. Pag nabimigit na yan po, ang tibay niya. So, ito po, para mapadali kayo, imbis na contact cement, ito na lang, water-based. Kasi pagka yung contact cement, napakano po sa pang-amoy, delikado pa sa baga kasi matapang kanyang amoy sa contact cement. Kasi rugby po yun eh. Pero po ito, water-based. Napakaginhawa kung pagtrabaho na langganong naamoy dyan. Ayan po mga idol. Ayan po. So malapit na po. Malapit na po. Itong pintuan na lang. Babarnisin na lang po itong pintuan namin. No? Yan. Barnish na lang po yan. So dito naman po, ang gagawin ko, kakabit po ako ng threshold. Ito pong threshold na ginawa ko, gumawa na lang po ako ng kahoy. Ganda po itong kahoy na to kasi Nara. Yan po. Yan na lang po ginawa ko. Kasi ang 3mm na yan sa dulo ito, para umakap po dito sa binil. Ito pong pamamaraan ko ng pagkabit ng threshold. Ito pong threshold na ito, ginawa ko na lang po. Yung kahoy na to, Nara ito. So, ganito po yung paraan ko ng pagkabit ko ng threshold. Ito po mga idol, mayroon tayong matututunan dito sa ginawa kong ito. Ito po, gaganunin ko to. Oh. So, yan po. Oh. Kasi dyan ko po i-screwan. Yan. Dito sa gitna. Yan. Tapos dito. Ito po mga idol, nabutasan ko na. Ayan. 3. Okay. Meron pa akong dala dito dawil. Kasi walang hooks. So, ilagay na natin to. Yan. So, ganun lang po mga idol. Tapos saka natin na-screwan. Countersuck natin para yung ulo ng ng
screw. Pantay dito para pag nagsara yung kahoy, hindi na siya magiging abala. Screw natin. Tapos dito, so pag na ganyan, screw na, matibay na siya, gagamitan po natin ito. Quick dry. Ayan po mga idol, oh. Nakabit ko na yung threshold na kahoy. Ito po, sasandingin pa naman yan. Pagka yan ay nasanding na yan, match na po yan kasi lalagyan pa naman ito ng varnish. Yan. Yan po nilagay yung screw. Hindi na gano'ng tao. So, ganyan po gawin yung mga idol. Minsan, mayroon din pamamaraan na ano to. Binubutasan nito, tapos pinapasakan itong dawil. Kaso nahalata siya na mayroong. Pero pag ganito ginawa nyo, kasi sunod siya sa aspi, oh. Parang tinuklap mo lang siya ng pipe. Iskuran mo doon. Pag binalik mo yan, sunod pa rin siya sa aspi ganyan. Aspi ng kahoy. Kung ginawilan mo kasi ng ganito, halata na may bilog dyan sa gitna. So, siguro, depende naman lang yun po sa pamamaraan nyo, mga idol. Basta yung akin, yan ang pamamaraan ko sa pagkakabit ng threshold. Yun po, pamamaraan ko lang yan. Basta isinare ko lang po yung idea ko, ayan po. So, protect na po yan para hindi matuklap. So, pag nilakaran mo ng ganyan na siya. Yan. So, okay na po mga idol. Maraming pong salamat. Sana po meron kayong nakuha ang idea sa pamamaraan ko. Maraming pong salamat.